Luwalhati at papuri, Panginoong Jesucristo. Luwalhati at papuri, Panginoong Jesucristo. Kapag ngayon ay napakinggan ang tinig ng poong mahal, huwag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng mithi niya at kalooban. Luwalhati at papuri, Panginoong Jesucristo. Luwalhati at papuri, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinhagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili ay matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa naman ay publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga magdaraya, mga lulunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng 1 linggo. Nagbibigay ako ng 10 ng lahat kong kinikita. Samantala, ang publikano ay nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito ay umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit ang isa ay hindi. Sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayon sa aking nabasa tungkol sa kababaang loob, humility is not depreciation of ourselves, but appreciation of God. Ang kababaang loob daw ay hindi pagtingin ng mababa sa sarili, kundi pagpapahalaga sa Diyos. Madalas kasi, kaya hindi natin magawang magpakumbaba ay dahil pakiramdam natin kawawa tayo. Ako na nga yung nasaktan, ako pa yung magpapatawad. Ako na nga yung nagbigay, ako pa din ang kailangang umabot. Ganyan pakiramdam natin. Yung pagpapakumbaba, pakiramdam natin, ang baba-baba ng tingin natin sa ating mga sarili. But it's not that way. Hindi po ganun. Ang kababaang loob ay hindi pagtingin ng mababa sa sarili, kundi pagpapahalaga sa Diyos. Ito ang naipakita ng isang publikano sa ating ebanghelyo habang dinadagukan niya ang kanyang sarili
nang minsang magdasal sa templo. Imagine niyo, no? Dinadagukan niya yung sarili niya. Dahil hindi man lang siya makatingin sa Diyos habang humihingi ng habag sapagkat nakita niya kung gaano siya kamakasalanan. Hindi siya makatingin sa Diyos dahil nakita niya kung gaano siya kamakasalanan. Nakita niya kung ano ang nagawa niyang mga mali. At nakita niya kung gaano kabuti ang Diyos. 'Di ba? Pag ikaw ay nakagawa ng kasalanan, hindi ka makatingin, nahihiya ka. Ganun pa ba ngayon? Pero iba na ngayon eh. Kahit na may nagawang kasalanan, sila pa yung taas noo. Kaya pang tumitig. Pero ang totoo, no, nahihiya ka dapat. Ganun ang napakita ng isang publikano, isang makasalanan, hindi man lang makatingin sa Diyos. Samantala, kung anong taas ng tingin ng publikano sa Diyos at kung anong kapakumbabaan mayroon ang publikano, siya namang taas ng tingin ng isang Pariseo sa kanyang sarili at pagmamalaki sa Diyos. Habang iniisa-isa ng Pariseo ang kanyang mga nagawa at hindi nagawa, kasabay ng pagkukumpara sa sarili sa isang makasalanang publikano. Imagine niyo, no? Ang taas ng tingin sa sarili, iniisa-isa niya yung kanyang mga nagawa. Iniisa-isa niya yung mga hindi niya nagawa at kinumparang sarili sa isang publikano. Ganito ang isang mapagmataas. Walang nakikitang mali, inaalala ang nagawang tama at mahilig magkumpara sa iba. Samantala, kabaliktaran naman ng isang mababang loob, nakikita ang maling nagawa, inaalala kung ano ang mabuting magagawa at hindi nagkukumpara sa iba. Kagabi, nagkaroon ng kumpisalang bayan dyan sa Our Lady of Assumption, sa karatig nating parokya, malapit sa Manila Zoo. No? May lumapit sa aking babae, matanda, at ang tagal niya bago nagsalita, nagkumpisal. Sabi ko, ano po ang kasalanan ninyo? Sabi niya, no, Father, wala naman akong masyadong kasalanan. Sabi ko, bakit po kayo nandito? Wala naman po, ako matandaan kasing masyadong kasalanan May nagawa po ba kayong mali? Sabi niya, maliliit na bagay lang naman po, pero mabilis namang nawawala. Hindi ba kayo nagagalit? Nagagalit po, pero saglit lang, mamaya wala na din. Sabi niya pa nga, minsan lang naman ako nakakapagsinungaling, pero white lies lang naman yun. Sabi ko, Nay, kahit anong kulay ng kasalanan, red, blue, black, kahit ano pa yan, kasalanan pa din yan. Sabi ko sa kanya, yan ang kasalanan. Yung wala kang makitang mali sa ginagawa mo, maliit o malaki, kasalanan. Kailangan mong suriin ang sarili, tignan ang sarili. Diyos ka na ba para sabihin wala kang kasalanan? Mga kapatid, ito pong panyaya sa atin ng ating ebanghelyo ngayong panahon ng Kwaresma. Ang suriin ang ating mga sarili, suriin ang mga nagawang mali sa ating buhay, at matutong magpakumbaba, sapagkat walang puwang sa Diyos ang taong mapagmataas. Dahil ang mapagmataas, laging inaalala sino ang gumawa ng tama. Ngunit ang mapagpakumbaba, laging inaalala kung ano ang magagawang tama. Tandaan,
ang sinabi ni Jesus, ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Amen.